Kumusta? Pag pinag-uusapan natin ng impyerno, ano ba yung unang-unang pumapasok sa isip mo? Siguro, yung mga imahe ng apoy, walang katapusang pagpapahirap, di ba? Pero alam mo ba, baka yung alam nating lahat ay hindi pala eksaktong tugma sa sinasabi mismo ng Biblia. Kaya sa pag-uusap natin ngayon, aalamin natin kung ano ba talaga ang totoo at ano yung kwento lang. Kaya ito yung tanong na dapat nating sagutin. Yung paniniwala mo ba tungkol sa impyerno? Yan ba ay katotohanan mula sa Biblia? O baka naman isa lang yang napakagaling na panlinlin lang na nakasanayan na lang nating pakinggan? Tara, silipin natin. Okay, tingnan niya to. Sa isang banda, meron tayong popular na paniniwala. Dito, ang impyerno daw ay walang hanggang pahirap at si Satanas ang hari, parang sa mga pelikula, di ba? Pero sa kabilang banda, ito yung sinasabi ng Biblia. Ito raw ay pinanal na pagkalipol at ang Diyos pa rin ang may kontrol sa lahat. Wow, ang layo ng agwat, di ba? Himayin natin to ng maigi. Sige, simulan natin sa isa sa mga pinakamalaking maling akala. Sino ba talaga ang namamahala sa impyerno? Kasi yung common na picture sa isip natin, si Satanas yung boss doon, tama? Hawak yung pitchfork niya, nagpapahirap. Pero, totoo nga ba yon? Ayan, basahin natin mismo mula sa Biblia. Sabi mismo ni Jesus sa Mateo, ang apoy na walang hanggan ay inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Teka, para sa kanya. So hindi niya to kaharian. Ito pala ang bilangguan niya. Ibig sabihin, hindi siya ang warden. Isa rin siyang bilanggo. At para lalong idiin yan, malinaw na sinasabi sa Revelation at Ezekiel na yung dyablo mismo, itatapon siya sa lawan ng apoy at gagawing abo. Hindi siya maghahari sa isang kaharian ng apoy. Sa halip, doon mismo siya pupuksain. Kaya yung buong ideya na siya ang hari ng impyerno, nako, napakalayo sa katotohanan. Okay, so malinaw na hindi si Satanas ang boss. Ito naman ang sunod na mahalagang tanong. Kung may parusa, kailan ba ito nangyayari? Yung moment ba na mamatay ang isang tao, diretsyo na agad sa impyerno para parusahan? Well, tingnan natin kung anong sinasabi ng Biblia. Handa na ba kayo para dito? Ang bilang ng mga taong pinaparusahan sa apoy ng impyerno sa kasalukuyan ay 0. Oo, 0. Wala pa. Sabi kasi sa 2 Peter, ang mga masasama ay nakalaan o kumbaga nakareserve para sa araw ng paghuhukom. Hinihintay pa yung sentensya, hindi pa sila sinusunog ngayon. So, ganito pala ang sequence of events ayon sa Biblia. Una, kamatayan. Inilalarawan ito bilang pagtutulog sa libingan. Tapos, sa pagbabalik ni Kristo, mayroong pagkabuhay na mag-uli para sa lahat. Pagkatapos noon, doon palang magaganap yung paghuhukom. At base sa hatol, doon napapasok yung parusa, na tinatawag na pangalawang kamatayan sa apoy. At pagkatapos ng lahat ng yan, isang bagong lupa. Malinaw, di ba? May proseso, hindi ito biglaan. Okay. So kung hindi pala walang hanggang pagpapahirap na nangyayari agad-agad, ano kung ganon ang tunay na parusa sa kasalanan? Eto na, dito na tayo sa pinakapuso ng usapan natin. At ang sagot ng Biblia, ito ay kamatayan, hindi walang hanggang paghihirap. Ito, sigurado pamilyar kayo sa talatang to mula sa Roma. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pansinin nyo ang sabi kamatayan. Hindi sinabing walang hanggang buhay sa pagpapahirap. Kamatayan. Ito yung direktang kasalungat ng regalong buhay na walang hanggan. It's either life or death. Ganun kasimple. At yung kamatayan na yun may espesyal na tawag dyan sa Biblia. Pangalawang kamatayan. Ano to? Ito yung ganap at pinal na pagkalipol. Total annihilation. Parang sinabi ni Jesus, huwag kayong matakot sa kayang pumatay ng katawan. Matakot kayo sa kayang pumuksa, wasakin, ang kaluluwa at katawan sa impyerno. Pagpuksa, yun ang keyword, hindi walang katapusang pagpapahirap. Nakaka-interes din to. Alam nyo ba, yung salitang hell na nababasa natin sa English, galing yan sa iba't ibang salita sa original language. Tingnan nyo to. Yung Sheol at Hades na ginamit ng 41 times, ang ibig sabihin lang pala ay libingan o the grave. Yung Gehenna naman na ginamit ng 12 times, yan yung tumutukoy sa isang lugar ng pagsunog. Pero ginamit to bilang simbolo ng final na destruction, hindi ng walang katapusang torture. Teka, baka sabihin nyo, paano naman yung salitang walang hanggan o forever na nababasa natin? Magandang tanong yan. Sa Biblia kasi, ang forever ay relative sa pinag-uusapan.
Halimbawa, si Jonah, forever daw siyang nasa tiyan ng isda, pero 3 araw lang yun. Yung alipin, maglilingkod forever, ibig sabihin habang buhay siya. So para sa masasama, yung apoy ay mag-aalab forever hanggang sa ganap silang matupok. Ang epekto, ang forever, yung permanenteng kamatayan. So ngayon, baka iniisip mo, kung ang Diyos ay pag-iibig, bakit kailangan pa ng impyerno? Parang ang sama pakinggan, di ba? Pero dito natin makikita ang isang napakagandang aspeto ng karakter ng Diyos. Ito ang yung tinatawag na kakaibang gawain ng Diyos. Ayan, sabi sa Isayas, yung pagpuksa ay kakaibang gawain ng Diyos. Bakit kakaiba? Kasi labag ito sa puso niya. Ang natural sa Diyos ay ang magmahal, magpatawad at magligtas. So yung pagpuksa, ginagawa lang niya to hindi dahil gusto niya, kundi dahil ito yung huling paraan para matapos na ang problema ng kasalanan para sa kabutihan ng lahat. Kaya ito talaga ang purpose ng impyerno, para gawing ligtas ang buong universo para sa kawalang hanggan sa pamamagitan ng tuluyang pagbura sa kasalanan. Isipin mo na lang na ang kasalanan ay parang isang deadly virus. Para gumaling ang lahat, kailangang tuluyang ma-eradicate ang virus. Hindi ito paghihigante, ito ay isang pinal na paglilinis. At kahit sa huling paghatol na to, makikita natin na ang Diyos ay patas. Sabi sa Lucas, yung parusa ay ayon sa nalalaman at ginawa ng bawat isa. Yung mas maraming alam pero sumuway pa rin, mas mabigat ang parusa. Yung hindi masyadong alam, mas magaan. Kita nyo? Hindi ito one-size-fits-all na parusa. Ang Diyos ay makatarungan hanggang sa huli. At pagkatapos ng lahat ng yan, dito na pumapasok yung pinakamagandang bahagi. Dahil hindi nagtatapos ang kwento sa apoy at abo, mayroong kasunod. At ito ay isang bagong langit at isang bagong lupa. Dahil pag namatay na ang apoy, anong mangyayari? Una, hindi ito eternal. Susunugin lang nito kung ano yung kailangang sunugin. Sabi sa Biblia, hindi ito magiiwan kahit isang baga para pag-initan. Yung masasama, magiging abo sa ilalim ng mga paa. At ito ang pinakamahalaga. Ang kasalanan ay hindi na muling babangon. Ito na ang pinal at kumpletong pagtatapos sa problema. At pagkatapos ng pinal na paglilinis na yon, eto na ang grand finale ng Diyos. Lilikha ako ng mga bagong langit at isang bagong lupa. At yung mga dating bagay, yung mga sakit, yung mga problema, hindi na natin maaalala o maiisip man lang. Isipin nyo yon, isang complete, total reset. At ito ang pangakong nagbibigay sa atin ng pag-asa. Papahirihin ng Diyos ang bawat luha sa ating mga mata. Wala ng kamatayan o pagdadalamhati o pag-iyak o sakit dahil ang lahat ng dati lumipas na. Ito yung endgame. Ito yung tunay na gusto ng Diyos, isang sansinukob na puno ng kapayapaan at pag-ibig na ligtas na sa wakas mula sa bangungot ng kasalanan. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na to para pag-isipan. Kung ang impyerno pala ay ang ganap na pagkawala ng buhay at ang langit naman ay buhay na walang hanggan kasama ang Diyos na sobrang nagmamahal sa iyo, ano kaya ang tunay na trahedya? Ang parusa ng impyerno o ang sayangin ng pagkakataong makapiling siya sa langit? Yun siguro ang mas dapat nating pagnilayan.